Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol sa tinatawag nating mga kasamahan ng Propeta Muhammad SAW. Opo mga kapatid sa Islam, ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad SAW ay merong napakamalahagang gawain, lalo na sa ating relihiyong Islam. Kasi nga doon tayo bumabase kung paano nila naunawaan ang mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ibig sabihin ng Quran na ibinaba kay Prophet Muhammad SAW. Kasi sila po ang buhay na saksi kung paano nakukuha ng Propeta Salam ang kapahayagan na nakikita talaga nila na nagpapawis ang Propeta Salam, parang nabibigatan, hirap na hirap sa pagtanggap ng kapahayagan. Kaya iyon ang isa sa mga natin mga kapatid, mayroon talagang mga buhay na saksi. O ibig sabihin, nakita talaga ng tunay na pangyayari kung saan paano ibinaba ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kapatid, yan isa sa mga pinakamagandang katuruan ng Islam, kasi meron tayo tinatawag na mga tagapagsalaysay o mga narrators. Kasi napaka-importante yan sa mga kung totoo talaga ang iyong relihiyon, dapat mayroong mga tagapagsalaysay, mga narrators. At ano pa, dapat alam mo rin kung ano ang salaysay, mga narrate nila. Kasi nga, napaka-importante yan sa katuruan. Kaya sa Islam, mga kapatid, yun, inaaral talaga natin mga kasamahan o tinatawag nating mga sahabatul Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, sila kinalugdan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang sinabi ng Allah, radiyallahu anhum wa radu'an. Nasiyahan si Allah sa kanila at nasiyan din sila sa Kanya. Kaya pinuri talaga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, ang mga sahaba ng Propeta Salam ay napakagandang pag-aralan. Lalo na kanilang mga pangalan, kung paano sila nag-Muslim, paano nila isinabuhay ang Quran at mga sinabi ng Propeta Salam. Kaya puno ng kwento ang ating relihiyon. Hindi mga fake account lang sa atin pa, mga fake ang mga tao. Hindi, buhay na buhay. May mga talaga, may mga background, may family background, saan galing na tribo, kailan siya nag-Muslim, sino pamilya niya, sino tinuruan niya. Subhanallah, gana. Kaya puno talaga ng kasaysayan ng Islam. Tapos na isulat sa aklat at alam ang kanilang mga background. Kaya ang paghawak nila sa pananampalataya ay totoo. Kaya ang Islam kaya talaga isabuhay. Kasi nga naisabuhay na talaga nila sa panahon ng mga sahaba sa panahon nila. Kaya meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Muhammad Rasulullah walladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari wa ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad ay mensahero ng Allah, at ang mga yaong kasama niya ay may higpit sa mga mapagtakwil at mahabagin sa kanilang pagitan. Kaya dyan sa na yan mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinapakilala na si Muhammad ay mensahero ng Allah. At mga kasamahan niya, kasi nga ang mga kasamahan, mga sahaba, sila po ang saksi
na si Muhammad ay mensahero. Kasi nga, meron kapahayagan. At ang kapahayagan niya, subhanallah mga kapatid, si Muhammad, makatotohanan kapag magsasalitain, tapat. Hindi siya nagsasalita ng panlilinlang, hindi siya nagsasabi ng mga kasinungalingan. Ang kanyang karakter pa lang, saksi na siya ay tunay na mensahero. At dinagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kapahayagan, subhanallah. Lahat ng mga binalita ng Propeta sallam hindi nagkakontrahan. So, hindi katulad ng iba na nagkukontrahan ang kanilang mga pinagsasabi. Pero si Muhammad, subhanallah, si Propeta Muhammad SAW, pati ang kanyang mga itinuturo, wala talagang mga salungatan. Kaya, ganun na ganun, pinapakita talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na si Propeta Salam at kanyang mga kasamahan. Tapos sila mga mapagyuko, mapagpatira pa. Ibig sabihin, pinapakita talaga nila kanilang mga pagsamba. Kaya ang mga kasama ng Propeta Salam, hudya yan, tinatawag natin katibayan yan sa ating relihiyon. Kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga ginagawa ay hudya. Ginagamit nating pangkatibayan sa relihiyon natin. Kaya mga kapasistam, ito mga pagyuko ng mga sahaba, kanilang mga pagpapatira pa, ang kanilang hinahangad. Ang hinahangad nila ang kabutihang loob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mayroon silang mga tinatawag na mga tanda. Alam niyo mga tanda ng mga papagpatira pa, mga mapagyuko, ang kanilang mga bakas sa kanilang mga noo dahil sa pagpapatira pa. Allahu Akbar. Yun pala, kapag tunay ka na Muslim, o kaya mapagsamba ka, mananamba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, meron ka ng tinatawag na athares sujud. Makikita talaga yan Kung paano ka hindi makikita, nagsusujud ka. Nagpapakumbaba ka sa tagapaglikha. Binababa mo talagang lahat ng katawan mo. Ang pinakamagandang mukha mo, ibinababa mo ka sa manlalalang. Allahu Akbar. Kaya yun ang mga isa sa mga katangian na bakas talaga bilang pananampalataya na ikaw ay tunay na mga mananamba. Kaya wag kayong matakot kapag nangitim na ang noo nyo. Huwag mong isipin niya, kailangan talaga makinis. Ang kailangan mo, meron kang saksi o tanda pagdating mo sa araw paghukom. Kasi ang tanda mo na yan, magagamit mo yan. Parang papasok ka sa isang lugar na kailangan may papakita ka, ID o ano pa dyan. Ganun din yan sa araw paghukom. Kailangan meron kang tanda sa noo mo. Na dahil sa pagpapatira pa. Aanin mo, makinis sa mukha mo tapos wala ka namang sujud. Hindi ka nakikitaan ng pagiging pagpakabanal. Aanin mo yan. Tatanda ka rin. Babalik ka rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun mga kapatid, yun. Kaya tinatawag na mapalad ang mga taong nagpapatira pa at nakikitaan na ng pagpapatira pa dahil sa kanilang mga bakas, sa kanilang mga noo. Kaya ang mga sahaba, ganun sila mga kapatid. Ang mga sahaba nakikitaan talaga ng pagpapatira pa dahil sa kanilang mga bakas sa kanilang mga noo. Kaya binuri din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga nagpapapaligsahan na naguunahan mula sa mga muhajiruna wal ansar. Kaya pinuri sila ng Allah na sila po ay nagpapaligsahan at naguunahan sa paggawa ng kabutihan. Allahu Akbar. Sa mga muhajirun, ang mga lumikas, siyempre sa time nila,
ang galing Makkah pumunta doon sa Madina, para para ingatan nila ang kanilang mga pananampalataya. Kaya tinawag sa kanila mga lumikas, mga muhajir. Tapos ang mga tumulong, ang mga Muslim doon sa Madina, ibig sabihin tinanggap sila, kaya tinawag silang mga Ansar. Kaya ang bansag na yan, mga kapatid, karangalan talaga sa kanila yun. Kasi nga sila ang unang mga Muslim. Sila po ang unang naniwala kay Prophet Muhammad SAW. Karangalan kaya kung ikaw nauna sa lugar mo. Ikaw na unang Muslim. Ikaw unang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Karangalan yan. Hindi ibig sabihin sila lang una. Hindi, may mga nauna rin. Pero ang mga sila nauna sa lugar nila. Ang sila ang unang naglumikas sa lugar nila, silang unang tumulong sa time na yun. Kaya ang bansag na yan, mga kapatid, karangalan talaga nila para sa kanila. Sumunod sa kabutihan. Tapos anong bunga, mga kapatid? Yung bunga doon kapag ikaw sumunod ka na sa katotohanan, merong mga tao na susunod na sa yapak mo. Allahu Akbar. Kaya ang mga tao na yung sumunod sa yapak mo, Allahu Akbar. Meron ka ng gantimpala. At alam mo naman kapag ikaw ang unang gumawa ng kapamaraanan at sinunod ka naman ng mga tao sa iyong kapamaraanan na mabuti, ay meron ka ng gantimpala. Sobra pa yan sa pyramiding sa totoo lang. Ang pyramiding, di ba, sa pera, sa atin hindi na haram yan yung pyramiding, pero ang pyramiding sa kabutihan, yung gawin mo, wag ni sa pera kasi panlulokong ginagawa diyan Sa kabutihan, Allahu Akbar. Katulad sa meron kang mga followers, sumunod sa yapak mo. Sa reward ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun po ang ating mga hinahabol. Kaya ang mga sumunod sa mga sahaba, matinatawag nating mga tabiin. Ang mga tabiin sumunod sa kabutihan. Kaya dahil doon mga sahaba na yun, kinalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nalugod din sila sa Kanya. Kaya inihanda para sa kanila ang mga hardin, ang mga halamanan, na meron doong umaagos sa mga ilalim nito na mga ilog. Allahu Akbar. Napakaganda ng gantimpala ng Allah. Ano pang gantimpala ng Allah? Khalidina fiha. At sila doon magpakailanman. Doon na sila magpakailanman. Kaya napakatinding pagkawagi. Allahu Akbar. Kaya ang mga regalo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun po ang isa sa mga inahabol natin bilang mga Muslim. Ito inahabol natin. Ang patinding pagkawagi. Fawzul azim. Kasi nga, anhin mo dito sa mundo. Kumita ka nga ng milyon, pero kahiyan naman ang nangyayari sa iyo. Katulad sa mga nangyari sa panahon natin sa balita. Kumita nga ng trilyon, bilyon, kahit anong gawin mo dyan, kung galing naman sa nakaw, mga kapatid, auzubillah. Hindi yan tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay kapag makamit mo at hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya. Bagkus, taas noo ka talaga. Wala kang kinahihiyan kasi nga galing sa tama. Kaya katulad din sa ginawa ng mga sahaba dapat nila yan ipagmalaki sa araw ng paghukom kasi doon lang tayo pwede magmamalaki sa araw ng paghukom. Dito sa mundo bawal tayo magmalaki dito, pero sa araw ng paghukom walang problema pagmamalaki nila yan. Bagkus ipagyayabang talaga nila na sila po ay makapasok sa paraiso. Kaya dahil doon, mga kapatid, mano talaga ang mga mananampalataya, maging mapalad ang mga mananampalataya, maging kaya ang mga sahaba, sa mga panahon ang mga sahaba, mga kapatid, yun, pinangakuan na sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makakapasok doon sa paraiso sa kanilang mga pinanggagawa. Dahil sa mga nagsujud sila kay Allah.
Napakamalaking karangalan yan kapag ikaw nagsasala. Napakalaking karangalan yan, kapatid. Kasi mga sahaba, pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ganyang gawain. Kaya wag na wag mong kalimutan ang iyong mga sala. Magsala ka talaga, 5 times na lang nga yan eh. Kung gusto mo dagdagan, Allahu Akbar. At ang mga sahaba, mga kapatid sa Islam, sila po ay merong pinakadalisay na puso. Merong mga tao nga pumunta kay Prophet Salam. Sabi niya, "Ya Muhammad, kung mamatay ka ba, sa amin ba ang kaharian mo? Kung papasok kami sa Islam, sa amin ba yan kaharian mo?" Sinagos sila ng Prophet Salam, ang para sa atin ay ang paraiso. Hindi na tinanggap. Tinanggihan nila ang alok ng Propeta Salam. Pero mga sahaba, mga kasabahan niya, tinanggap nila kahit sa hirap at sa ginhawa. Sa time na yun, napakahirap mag-Muslim kasi napakabagsik ng mga tao sa kapaligiran nila. Pero ang mga sahaba, tinanggap nila, kaya nagkaroon sila ng busilak na puso, mga kapatid. Pure, dalisay, walang halong pangloloko, walang halong pagkukunwari, pagsisinungaling. Kaya sila ang pinakamadalisay na puso sa nasyong ito, mga kapatid. Sila pinakamainam na mga Kaya mga sahaba, yun ang ating mga sahaba, mga kapatid, yan ang ating gawing basihan sa ating buhay. Tapos sila po ay merong pinakamalalim na unawa. Kaya sa Islam, alhamdulillah, kapag merong opinion kung saan hindi tama, bumabalik po tayo sa Quran at sa Hadith. Kung wala tayong mahanap sa Quran at sa Hadith, bumabalik tayo sa mga sinabi ng mga sahaba. Kasi nga sila ang lubos, ibig sabihin meron silang pinakamalalim na unawa sa banal na kasulatan. Kaya Allahu Akbar. Kaya pasalamat talaga tayo, meron tayong mga sahaba. May mababasa sa tafsir kung anong sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, ano sinabi ni mga ibang mga sahaba, o sino pa dyan mga sahaba, ng mga sikat, na meron silang malalim na pagkaunawa sa ating relihiyon. Tapos ano pa, mga kapatid? Hindi lang unawa, meron din silang napakaraming nagawa sa ating relihiyon. Yun, isa sa pinakamagandang talaga doon, mga sahaba. Marami silang nagawa. Tapos ikaw, kukutsain mga sahaba. Isusumpain mo pa, bilas. Ano bang nagawa mo sa Islam? Tanungin mo muna sarili mo. Ano bang nagawa mo sa Islam? Bakit mo kinukutsa ang mga sahaba? Kung ikaw sa panahon nila, ano kaya gagawin mo? Diba? Kaya wag mong kutsain ng mga sahaba. Sila po ay naghirap, sila po nagbuwis talaga ng lahat ng kanilang mga kayamanan, pati buhay nila. Kaya yun isa sa mga ginawa ng ating mga mahal na mga sahaba. Kaya tapos sila po ay mayroong mga matutuwid na nagkaroon sila ng mga matutuwid na pag-iisip sa pagsagawa sa reliyong Islam. Kaya tapos sa panghuli, mga kapatid, sila po pinili rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroong sinabi si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sabi niya, pagmamahal sa mga kasamahan ng Propeta Salam ay sunnah, at panalangin sa kanila para maging malapit sila kay Allah, panalangin para sa kanila ay pagpapalapit kay Allah. O tinatawag nating kurba. Kung gusto mo maging malapit kay Allah, ipanalangin mo ang mga sahaba. Ipanalangin, ya Allah, sana patawarin mo sila. Yun, isabay mo rin sa mga dua. Tapos ang pagsunod sa kanila ay daanan patungo kay Allah. At pagkuha sa kanilang salita ay isang karangalan. Allahu Akbar. Kaya napakagandang sinabi ni Ibn Mas'ud, mga kapatid. Kasi yan ang ating batayan, mga kapatid. Kung Quran, Hadith, kung wala makita, balik tayo sa sahaba, kasi karangalan natin yan, mga bilang Muslim, nakilala natin ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad SAW. Kaya kung ganyan ka, mga kapatid, Allahu Akbar. Kaya kung sa atin, bawal tayong magmura sa mga kasamahan ng Propeta. Sabi ng Propeta SAW, la tasubbu ashabi
falladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, rawahu Muslim. Sinabi sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, "Wag ninyong mumurahin ang aking mga kasamahan. Wag ninyong mumurahin ang aking mga kasamahan. Sumpa man sa kanyang kamay, nasa kanyang kamay ang aking sarili. Kung ang isa sa inyo ay magbigay katulad ng isang bundok na Uhud na ginto, hindi niya maabutan ang kanilang ginawa katulad ng isang mud o isang tangkal na kamano, mud na o kaya kalahati man ito." Kaya ibig sabihin mga kapatid sa ano na yun, ang mud na tinatawag 600 gramo, kahit magbigay ka ng 600 grams na ginto, hindi yan maabutan ang ginawa ng mga kasamahan ng Propeta salam. Hindi maabutan yan kahit magbigay ka ng bilyon, milyon, o ano pa dyan, hindi mo maabutan ang kanilang mga nagawa kahit kalahati nito. Kasi nga, napakatindi ng kanilang mga ginawa. Sahaba na sahaba talaga. Kaya wag mo silang murahin. Ang ibang mga sikta, minumura nila mga sahaba, subhanallah. Minumura nila si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, pati mga asawa ng Propeta sallam, minumura nila, bukang bibig na nilang pagmumura. Subhanallah. Kilala mo ba ang mga tao na yan? Bakit mo minumura? Naabutan mo ba sila? Nakita mo ba kanilang mga nagawa? Bakit mo sila pinagmumura? Sabi nila, pinagpalit nila ang religion ni Muhammad sa panahon niya. Kasi nga, mas pinili lang mundo. Subhanallah, sa hirap, sa ginhawa. Kasama nila Propeta sallam sa loob ng 23 years. Tapos sa isang iglap lang, papalitan na nila ng mundo. Hirap na nga sila sa 23 years nila na sakripisyo kasama ang Propeta sallam. Tapos sa isang iglap lang, papalitan nila kaagad. Subhanallah, paano mo masabi yan kapatid? Hindi yan logical. Kung nag-iisip ka, may kasama ka sa buhay, sa hirap at sa ginhawa kasama mo, tapos isang iglap iiwanan ka, napaka-imposible naman yan. Kahit anong gagawin mo, hindi kanya iiwanan, loyal nga eh. Sa hirap at sa ginhawa. Ganun ang mga sahaba. Sa hirap at sa ginhawa. Sinamahan nilang Propeta sallam hanggang siya'y nalagutan ng hininga. Pero hindi nila iniwanan ng Propeta. Tapos sa isang iglap lang, iiwanan. Auzubillah. Napaka-imposible talaga. Kaya yun ang mga ibang mga sikta, mga kapatid. Bakit nyo minumura si mga sahaba? Hindi nyo nga sila kilala. Hindi mo siguro nabasa kanyang mga kasaysay tapos mahilig mo magbura. Puro ka lang malun, ano pa dyan. Pati mga lecture, ganun din, subhanallah. Nakuha nyo mga fake news lang, mga balita kung saan, gawa-gawa lang sa mga aklat ninyo, tapos ganun kayo magsalita. Kaya, mga sahaba, mga sa Islam yun, dapat ingatan mo kanilang mga dangal, kasi ang mga sahaba, napakatindi kanilang mga nagawa sa Islam. Kaya meron nga sinabi si Prophet sallam, sabi niya, "Khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, thumma yaji'u min ba'dihim qaumun tasbiqu shahadatuhum aymanahum wa aymanuhum shahadatahum." Rawahu Bukhari. Sabi dito, na inulat ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na sinabi na Propeta sallam, "Ang pinakamainam na tao ay ang aking siglo, at ang pagkatapos ang mga yaong sumunod sa kanila, at pagkatapos ang mga yaong sumunod sa kanila, at pagkatapos ay darating sunod sa kanila ang mga pangkat na uunahan ang pagpapatuo nila ng kanilang panunumpa, at ang panunumpa nila ay uunahan ng kanilang pagpapatuo." Ay sinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa hadith kaya mga kapatid sa Islam, silang unang siglo, silang pinakamainam, pinuri talaga sila ng
mahal natin Propeta Salam. Tapos mga tabiin, pagsunod mga tabi-tabiin. Allahu Akbar. Pero sa sunod na mga siglo, mga kapatid, itong nakakatakot ng siglo, kasunod, mga nauunahan ang kanilang pagpapatuo kaysa kanilang mga panunumpa. Hindi pa sila hinihingan ng hindi pa sila hinihingan ng magsumpain mo kay Allah, na ganoon na sila, nagbibigay na sila kaagad ng pagpapatutuo. O kaya ang kanilang kanilang baliktad din, minsan nagpapatutuo na ganoon na sila, nanunumpa na sila bago kanilang mga pagpapatutuo. Kaya napakabilis magsalita. Wala pa ngang, hindi pa sila binibigyan ng pahintulot magsalita, magbibigay sila kaagad ng kanilang mga pagpapatutuo. Kaya udubila, hindi ganoon dapat mga Muslim. Kasi dating yan, chismis talaga. Naabutan natin yan sa panahon natin. Naunahan ng papatutuo ang kanilang mga panunumpa. Kasi, yun ang mabilis kasi. Tulad sa Facebook, magbabalita kagad. Hindi pa nila sinuri. Hindi pa nila tinignan ng maayos. Nakita lang nila ang sa harap. Kaya yun, isa sa mga nakakatakot, mga kapatid. Yung mga ganyong mga gawain. Kaya inshallah, sana meron kayo napulot ang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.